Disclaimer: ako ay hindi eksperto sa larangan ito. Lahat ng matutunghayan nyo ay hango sa sarili kong karanasan at kaalaman. Kung meron kayong mapupulot na aral, ay pulutin nyo lang. At kung wala naman, wala akong pakialam. So what's up mga kaibigan, no? Meron ulit tayo bagong tutorial with regards naman to sa, hindi na to electronics mga kaibigan. Tungkol naman ito sa mousepad, no? Customized mousepad. Ito pwede itong mga pang souvenir o pang, lalo sa mga school, sa mga teacher, pwede ito lalo malapit ng Teachers Day. Saka sa mga BPO, pang souvenir nila sa mga empleyado nila, may mga mousepad dyan. Tapos customized, may pangalan mismo ng empleyado, etc. etc. So yun ang gagawin natin ngayon. Kung nakikita nyo nga sa screen, ito yung sample natin, no? So wag na natin patagalin mga kaibigan. So yun na mga kaibigan, no? Nandito ngayon tayo sa Photoshop at nakalabas na itong ating layout, no? Simple lang ang layout natin. Ito, Teach, Love, Inspire. Para sa mga teachers, since malapit na ang Teachers Day. So ito yung gagawin nating topic ngayon. So yung actual size, ito yung actual size. Ayan. Yung kulay blue part na yan, mga kaibigan, ayan yung pinaka-actual mousepad natin, no? So, mas malaki yung layout, ayan, mas malaki yung layout kumpara doon sa mousepad. So, bakit gano'n, mga kaibigan? Kasi nga, dapat sa mga sublimation process na ganito, sa mousepad, kailangan mas malaki yung layout para wala kang kulay puting makikita. Kasi, kung eksakto-eksaktong ganyan niya, mga kaibigan, andali, rise muna. Kung eksaktong ganyan niya mga kaibigan, kapag inilapat mo yan doon sa mousepad, hindi mo mapa-perfect talaga eksakto yan mga kaibigan, walang ganon. Hindi mo mapa-perfect yan. So kailangan naka-offset yan. Hindi naman mahalaga yung gilid na yun kasi wala ka naman detalyeng ilalagay dyan. Wala kang details na ilalagay dyan. Kasi yan, mawawala yan mga kaibigan. So ganun ang purpose ng offsetting na tinatawag. So ganun lang kadali mga kaibigan, magle-layout ka lang, tapos kailangan mas malaking layout kumpara sa mousepad. So paano mo makuha yung mousepad? E di sukatin mo ng ruler, tapos saka kagawa ngayon dito ng layout mo na mas malaki naman doon sa mousepad. So ganun lang kadali mga kaibigan, hindi na parang 1+1 lang yan. Tapos yan mga kaibigan, i-print mo lang, print nyo sa sublimation printer nyo. Sa printer settings, meron tayong settings kasi para sa mga sublimation natin. Huwag nyo kakalimutan yung mirror image, no? Lagi naka-mirror ang sublimation, no? Ganun lang. Bakit? Ganun po talaga ang sublimation, no? Naka-mirror po talaga siya. Tapos yan, okay mo lang, bumalik. Ayan, i-landscape mo lang kasi naka-landscape yung natin, image, no? So, kung naka-portrait sa inyo, portrait nyo. Kung naka-landscape, landscape nyo. Kaya nang bahala, no? Ganun lang yon. So, hindi natin ipiprint to kasi meron na tayong naka-print dito at for tutorial purposes na to para mabilis tayo, no mga kaibigan? So, yun na mga kaibigan, na-print na natin, no? Ito yung sinasabi kong naka-pre-print na tayo. So, ang gagawin lang natin, ito yung mousepad natin. Ilalagay lang natin siya dito sa ibabaw, no mga kaibigan. Kaganyan mo lang siya. Hindi yung black, no? Hindi ganyan, ha? Paganyan. Ito kasi yung coated, ito yung sublimated, no? So, gaganyan mo lang siya mga kaibigan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, naka-offset yan. So, makikita nyo, lagpas, para wala kang puting makikita. Puti na to. Hindi mo makikita yung gilid. So, lahat sila mako-cover. Tapos nyan, lagyan mo siya ng tinatawag na thermal tape. So, ganyan lang mga kaibigan. Tapos, gumagamit ako ng vellum o yung basta yung ginagamit sa calling card yung matigas. Kasi dito, hindi tumatagos yung kulay. Kasi kapag dinirekta mo po sa heat press yan, pati heat press mo po, mamamantsahan ng ito yung mga sobrang to, no? Kasi natatransfer siya through heat. So, syempre, ayaw natin madumihan yung heat press natin. So, lalagyan natin to. Pero ang gagawin natin mga kaibigan, naka-face down yan dito, no? Paka mo lang mabuti. Ganyan mo lang siya. Tapos, iharap mo lang siya. So, ganyan lang mga kaibigan. Tapos nyan, pwede na natin itong i-press, no? So, ito na mga kaibigan, no? Nakaset na yung temperature natin ng 200. Tapos, yung seconds niya is 35 seconds, no? Hintayin nyo muna ma-reach niya yung temperature niya bago nyo ilagay dito, no? Huwag nyo ilalagay dito nang naghihintay pa yung press nyong ma-reach niya yung temperature, no? Kasi magkakaroon ng premature na transfer agad-agad yon, no? Hintayin nyo ma-reach niya muna bago nyo isasalang dito. Okay? So, since na-reach na niya na 200 temperature tapos 35 seconds yung nakaset natin, lalagay na natin dito mga kaibigan. So ito mga kaibigan, lalagay na natin yung ating mousepad na nakabaliktad, tapos press na natin yan. So hintayin lang natin matapos sa mga kaibigan.
Ayan mga kaibigan, tapos na yan. Pag tumunog na ganyan. Pag ganyan mga kaibigan, huwag nyo kaagad hawakan, no? Kasi sobrang init po niyan mga kaibigan, no? Hintayin nyo mga ilang segundo lang, kahit pa paano. Mawala naman yung init niya. Tapos kapag medyo tingin yung kaya nyo nang tiisin yung init, may init siya pero kaya mo nang mahawakan, pwede mo nang tanggalin nyo mga kaibigan, no? So, ganyan siya mga kaibigan. Oh. Wala siyang puting nakalitaw mga kaibigan sa gilid. So, perfect yan mga kaibigan. So, ito na ngayon yung ating mousepad. So, mga kaibigan, dito ko natatapusin ang ating vlog with regards sa ating mousepad. So, ganun lang. Sa mga gustong umorder po nito, lalo na kung malapit na ang Teacher's Day, meron po tayong mga template nito. Marami po kayong pagpipilian. Ready to print na po yon. So, sa mga gustong umorder o magpagawa, kahit anong pong design, customize man yan o hindi, o dinownload nyo man sa Google o hindi, at least meron po kayong personal na mousepad. No? So, hanggang dito lang mga kaibigan. Alvin Marbagtas. Peace.